Linawin lang po natin, ito pong mga lumalabas na ito tungkol kay Sara Duterte. Itong mga ito po ay paninira lang. Ito pong mga baho na itong si Sara Duterte, katiwalian, grabe, ang dami. Yan po ay mga, or matatawag itong political harassment. Kasi gustong ibagsak daw ang mga Duterte. Pwedeng sabihin na natin ibagsak. Pero paninira, malabo. Kasi kayo mismo ang sumisira sa sarili niyo. Ang daming naglalabasan na kung ano-anong anomalya na itong si Sara Duterte. Sanay daw talaga kasi itong mga ito sa Davao na allergic yung mga yan sa transparency, accountability. So ganito ang nangyayari. Ang pinakahuli po ay itong tungkol sa 34 safe houses na milyon-milyon ang ginastos sa renta. Matindi to. Napakatindi na ito. Lalo akong nalungkot sa sitwasyon ng ating mga kababayan. Kasi kung ganito ang ating mga leaders, sana nga isa lang ito, sana isa lang itong si Sara Duterte para hindi ganun kalaki yung epekto sa mga kababayan natin. Kung isa lang yan, sige, madali naman yung patalsikin at forever na hindi na mag-hold ng office yung mga katulad na ito. Napakatindi po talaga. Sabi nung isa, maganda itong komento niya. Buti na lang daw nanalong VP itong si Sara. Bakit? Kasi daw kung hindi siya or napatunayan daw na hindi talaga siya karapat dapat maging pangulo, ubos daw ang pondo ng taong bayan sa kanya. So ang katanungan ng mga kababayan natin, para saan daw yung safe houses? Ito ay magkaiba doon pa sa satellite offices na kanyang ipinagmalaki na mukhang wala na rin namang nangyari. 'Di ba? Satellite offices, tapos ngayon ito pa yung safe houses daw. Etong mga netizens naman, meron daw kasing ibinahay etong si Sara Duterte sa mga safe houses na yan. Hoy, ang dami niyan 34. Ang ibig sabihin 34 daw na lalaki rin ang kanyang ibinahay. Huwag naman pong yan naman ay nabasa lang natin. Pero ang punto ko dito, nakakagigil. Tapos nagmamalinis, nakakagigil po talaga. Isa pang punto ko rito, nakakagigil din yung mga kababayan natin na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin dito sa mga Duterte, lalo na po kay Sara Duterte. So kung tayo ay nasa tamang pag-iisip, please lang, huwag tayong pabaluktot. Andiyan na tayo eh. Ang gagawin na lang natin, tulungan nating ituwid ang kaisipan ng mga taong nabaluktot. Ang kaisipan nabaluktot ng mga Duterte. Eto, sabi ng isang netizen, wala na, basag na itong si Sara Duterte. Pabagsak na ang political career. Ito napakagandang pakinggan eh. Pabagsak na. Dapat po talagang pabagsakin ang political career ng mga taong katulad na ito. Lalo na daw sa national level. Kasabay nito ng patuloy na pagbulusok ng mga surveys or sa mga ratings niya, sa mga dati nilang pinupuri at pinaniniwala ang mga surveys ng Okta, Pulse Asia at Publicus Asia. Marami pang issue daw sa sorpresa or sorpresa na darating at hahambalo sa kanya sa natitirang 4 na taon ng kanyang termino. Marami pang mga issue at katiwalian, ibig sabihin maglalabasan pa yung napakaraming baho na yan. Pero eto, tignan natin yung sinasabi nga na 34 houses na pinagkagastusan ng milyon-milyon. Liquidation papers submitted by Vice President Sara Duterte herself to the Commission on Audit showed the Office of the Vice President kept a total of 34 safe houses mula nung mid of 2022 hanggang sa ngayon. So, ang tanong uli, para saan nga ba itong safe houses na ito at magkano ang ginastos? Tingnan natin. 16 million para sa renta lang na itong mga safe houses. Sabi nga dito sa balita, ito daw ay mas mahal pa. More or even more expensive than Shangri-La, Boracay, and BGC. Saan kaya ito? No? Saan kaya itong
mga safe houses na ito, bakit sobrang mahal? At para saan nga? Yun yung malaking katanungan ng mga kababayan natin. Ito yung sinasabi ko dati na etong mga ganitong issue kasi hindi naman direkta talagang makaka-apekto sa buhay ng mga kababayan natin, yung mga ordinaryong kababayan natin. Kaya kung sino yung mga may alam at dapat magsalita at dapat, di ba, magbigay ng kanilang opinion, dapat talagang gawin natin yun. Kasi nga, ulitin ko, yung mga kababayan natin na hindi naman masyadong apektado sa mga ganito, wala naman pakailam yung mga yan, natural. Okay. Magkano? 16 million sa loob lamang ng 11 araw. Lumabas ito sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability hinggil sa fund utilization ng Office of the Vice President nga. Grabe, no? Ito, may mga dokumento naman lahat yan. So, yung sinasabi na marami pang lalabas, hindi na po siguro tayo magugulat. Hindi na po magugulat ang sambayanan sa mga posibleng lumabas pa na ganitong katiwalian nga na itong si Sara Duterte. Take note, ilang taon pa lang yan, may 4 na taon pa po. Kaya nga maganda yung komento ng isang netizen, sabi niya, buti na lang nanalong Vice President. At least ngayon, alam na natin, buti na rin lang merong or nagkaroon ng split between the administration of Marcos Jr. at itong mga Duterte. Yung unity team. It's a blessing dahil lahat ng ito ay lumabas. Kung hindi naman yan, kung hanggang ngayon ay nagkukunwari pa at nagagamitan pa ang dalawang kampo, anyway, sa tingin ko naman, ang mga Duterte lang talaga ang nanggagamit. Kung patuloy pa rin na nagpapagamit yung nasa Malacanang at maganda pa rin ang relasyon ng dalawang ito, Duterte and Marcos, mukhang mahihirapan tayo. Mukhang walang mangyayaring ganitong labasan nga ng anomalya at bakop na itong mga Duterte. Ngayon, mas kilala na natin etong mga Duterte. Good luck.